Ngayong gabi sa Anggulo, dalawa silang humaharap sa publiko sa ngalan ni Pangulong Noynoy Aquino. Silang nagbibigay linaw sa mahahalagang usapin na kinakaharap ng Malacanang. Tagapagtanggol ng Pangulo sa mga batikos, tagasalag sa mga puna. Sina Edwin Lacerda at Abigail Valte, mga kinatawa ng palasyo na mukha ng Pangulo sa kamera. Paano nga ba nila ginagampanan ang tungkuling pagandahin ang imahe ng Pangulo? Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Halos araw-araw ay nakikita natin ang kanilang mga muka sa balita. Sila ang mga sugo ng Pangulo. Kilalanin natin si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda at ang kanyang deputy na si Abigail Valte. Araw-araw humaharap sa samut-saring isyu ang ating pamahalaan at pananagutan ito ni Pangulong Benigno Aquino III at ng kanyang tinatawag na official family. Isang maliit na grupo sa palasyo ang inatasang humarap sa media para magbigay linaw sa mga usaping ito. Alleged whistleblower. Ito ang communications group na kinabibilangan ni na Presidential Spokesman That would Edwin depend on Lacerda the Solicitor General and also the DOJ. at Deputy Presidential Spokeswoman Abigail Valte. recent social weather station. Sa kamay nila nakasalalay ang imahe ng Pangulo at ng pamahalaan. When I was introduced to media by my immediate superior, si Secretary Lacerda, what he said was, pag wala ako, siya yung pwede niyong hanapin. So ang nangyayari, nagsasalit kami dahil very demanding yung trabaho. It's 24 hours a day, 7 days a week. To firm up and to make sure that the agency is cleansed of its corrupt officials. Press conference o briefing, isang pangkaraniwan na tungkuling ginagampanan ni na Secretary Lacerda at Yusek Valte. Minsan lang ma-interview si Pangulo Aquino, hindi man siya araw-araw lumalabas sa TV. So, ayan ang trabaho ng isang spokesperson. Kung hindi ako, si Yusek Valte ang humaharap sa media. In instances na minsan kailangan ipaliwanag o kailangan i-expand ang kanyang paliwanag, we do that for the President. That's our role. Dito na ibabahagi ang mensahe ng Pangulo ukol sa iba't ibang usapin ng bayan. The difficulty is in changing the status quo, in reforming the government bureaucracy, number one, and changing the mindset of the public. I think we're there already insofar as the public is convinced about the integrity of the President and also in the integrity of his administration officials. Sa pagbisita namin sa tanggapan ng Presidential Communications Group, ito ang aming nakita. Isang masusing paghahanda ang isinasagawa ng Communications Group ng Pangulo bago sumalang sa mga tanong ng media. What's more important is what I do before the press briefing. Kasi pag alam kong may briefing, I prepare for the possible question. So how does that happen? Meron kaming normal morning meeting with my superiors. Sila Secretary Lacerda, si Secretary Carandang, and si Undersecretary Quezon, and yung team namin. So what we do is we talk about the issues that come out and yung responses namin. So we try to do a scan of everything that happens based on the radio and the newspapers and on TV reports, and then we come up with a set of responses already for that. Bukod sa pagtutok sa dyaryo, TV at radyo, minomonitor din ng Communications Group ang social media. On Twitter also, minsan humihingi si Pangulo ng feedback from online social media users. Meron siyang Twitter.
But he does not personally handle it. Pero ang pinakamahalagang aspeto raw ng trabaho ng Presidential Communications Group ang maingat na paglalahad ng mensahe ng Pangulo sa publiko. Sticking to what the President says. Kasi when I face media, I don't face them as myself. I face them as a representative of the President. So I have to be very careful in what I say because it always goes back to the President. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 4, itinatag ni Pangulong Aquino ang PCG o Presidential Communications Group. Ito ang pumalit sa Office of the Press Secretary na ginamit ng mga nagdaang administrasyong Arroyo, Estrada at Ramos. Kakaiba na raw kasi ang mundo ngayon. Marami nang pinagkukunan ng balita ang tao at walang tigil ang media sa paghahatid ng balita, maghapon, magdamag. Nung unang itinayo yung press office noong 1986, nung panahon ni President Cory, simpleng-simple ang trabaho ng isang press secretary. Ngayon, mas komplikado ang media landscape. You have a 24-hour news cycle. We have at least 3, maybe 4, 5 news channels dedicated to news, local news. You have the internet. You have newspapers in different languages. So, napaka-complicated ngayon yung media landscape. Getting the message out becomes more challenging. So, naisip ni Pangulo Aquino na i-restructure yung dating press office into the Presidential Communications Group. Mayroong 3 sangay ang Presidential Communications Group ng Pangulo. Ang una ay ang Presidential Communications Development and Strategic Planning Office na pinamumunuan ni Secretary Ricky Carandang. Katuwang si Yusek Manolo Quezon III, sila ang naatasan na magsulat ng mga opisyal na mensahe galing sa Pangulo, kagaya ng mga speech, mga statement at mga briefer. Ang pangalawang sangay ng PCG ay ang Presidential Communications Operations Office na pinamumunuan naman ni Secretary Sonny Coloma. Sila ang mga naatasang magparating ng mensahe ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga state-owned media entities o mga istasyon ng radyo at telebisyon na pagmamay-ari ng pamahalaan at pati na rin sa mga pribadong media organizations sa loob at labas ng bansa. Ang pangatlong sangay naman ng PCG ay ang mga presidential spokesman. Sila ang mga mukha ng administrasyon na humaharap sa taong bayan. Dito napabilang sina Secretary Edwin Lacerda at ang kanyang Undersecretary na si Abigail Valte. Both me and Undersecretary Valte would always be dealing with both departments in order to make sure that the message comes out. Kasama ni Lacerda at Valte si Pangulong Aquino bago pa man siya mahalal sa pwesto. November 2009 hanggang June 2010, sinuportahan ng dalawa si Aquino sa kanyang presidential campaign. Si Lacerda bilang spokesperson at si Valte naman bilang unit head ng Media Bureau. Tatalaga sa ating sarili? Sa paglilingkod sa bansa. Sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. At nang manalo sa 2010 elections, inalok sila ni Aquino na maging bahagi ng kanyang gabinete. My first reaction was no. And that I think was also my 10th reaction, no. Kasi alam kong mahirap yung trabaho. And for a private person, mahirap yung bigla ka na lang malalabas sa TV at ito yung gagawin mo. Galing MMDA. He texted me and asked me to work for him. He offered me a job by text. Sabi ko, wag na muna. But I think a week after, he texted me again and said, let's discuss my offer. So I went to the Times Street. So I thought about it very for quite some time. And also I consulted my family kasi hindi lang naman ako yung ma-out, so to speak, di ba? Yung privacy rin ng pamilya ko maaapektuhan. It was an honor, but at the same time, it was going to be a difficult job. Kasi ang hirap naman nung kampanya, sama-sama kayo na sige, di ba, panalo, tapos biglang nandyan na, hindi ka naman pala tutulong.
And this is one president that I believe in. It made the choice easier. A written explanation. Kapwa abogado sina Lascerda at Valte at pareho ding nagtapos sa Ateneo de Manila University kung saan nag-aral si Pangulong Aquino. Ang daming issues na legal in nature, no? Mas nakakasagot ang ating mga spokesmen dahil sila ay abogado. So familiar po sila sa rules of court, sa processes. Siyempre, maraming mga batas na pinag-uusapan, mga patakaran, mga regulasyon. Kailangan na rin, naturally, as mga tagapagsalita, kailangan din nila alam anong mga posibleng sabihin sa ilalim ng batas. Sa panahong inilagi nila sa pwesto, humarap na sina Lascerda at Valte sa sari-saring kontrobersya. It's not very tough because we have a president who we know is determined who is on the right path. What we say, daang matuwid. And our slogan, kung walang korap, walang mahirap, it is truly being lived out in this administration. Merong mga ganong pagkakataon na hindi maganda yung pupuntahan nyo, but you have to deal with the situation. And yun, admittedly, mabigat din sa amin yun. At sa mga pagkakataong binibira ang Pangulo ng mga batikos, handa raw ang mga tagapagsalita ng Pangulo sa pagsalag ng mga ito. How do we handle things like that? With honesty. Kasi yun ang lagi sinasabi sa amin ng Pangulo. So kami, we always take our cue also from the President, who always handles things with frankness and honesty. Gaano man katindi ang buwelta ng mga kritiko para kina Secretary Lascerda at Yusek Valte, may limitasyon ang saklaw ng kanilang tungkulin. You cannot please everybody all the time. It's just work for them, it's just work for me. So I have the detachment to say, I don't give a hoot to what you say, whether you like it or not. But what is important is that you are honest about what you say and you are honest with your dealings with people. And there are times that I am amused at yung mga ganong remarks. I take it with a grain of salt and it's really not personal. That's why it doesn't affect me. Gaya ni Lascerda at ni Pinoy, Atenista rin ang deputy spokesperson na si Abigail Valte. Di sinasadyang mapadpad siya sa politika at sa Malacanang. Pero tila hiyang na rin si Valte sa palasyo. Kilalanin natin siya sa aking anggulo. Alas 9 pa lang ng umaga, nasa gitna na ng staff meeting si Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Kausap niya ang mga staff ng Presidential Communication Group o PCG na kanyang kinabibilangan. Bahagi ng kanyang trabaho ang alamin ang balita sa anumang sulok ng bansa, meron man o walang press briefing sa araw na iyon. I read mostly everything. And kahit kasi hindi ako yung nagbo-briefing, I still do that. I support si Secretary Lascerda when he's the one who's doing the briefing. And also, kasi mahirap mabutasan, mahirap yung maiwan ka ng balita. Isa sa pangunahing responsibilidad ni Valte ang ibalita sa bansa ang mga pinagkakaabalahan at mga pahayag ng Pangulo. Nandito tayo ngayon sa Rizal Hall sa loob ito ng Palasyo ng Malacanang at kasama pa rin natin si Yusek Abigail Valte. Ma'am, ano po bang expected natin? Ano yung schedule ni Pangulo pa? Sa Rizal? Yes, ito yung last public event ni Pangulo for today. This is the first premiere of the Inside Malacanang documentary that was done by National Geographic. Isang premiere showing ng dokumentaryong ginawa ng National Geographic tungkol sa Malacanang ang kanyang dinaluhan kasama si Secretary Edwin Lascerda. At naroon din ang boss nila na si Pangulong Noynoy Aquino. I'm a fan of National Geographic, which is why I am excited to find out what you actually filmed and shot and portrayed as far as Malacanang is concerned.
as I hope you all are. Matapos magsalita ng Pangulo, sinimulan na ang palabas. Was meticulously checked and ready. The grounds are swept clean. For the past 250 years, this has been the home of the most politically powerful man in the Philippines. It is very nice. It is very well made, and it gives you the view of most people who work here. We know how hard it is to move the president. We know how hard it is to get him from point A to point B. Taong 2002, nagtapos ng Bachelor of Arts major in Philosophy sa De La Salle University si Yusek Valte. Sumipag lang akong mag-aral nung nasa law school na. Siyempre, nung grade school, tingin ko lahat naman tayo masipag pa mag-aral, lalo babae. Pero I wouldn't say na grade conscious ako. Taong 2007 naman, nang magtapos si Valte ng abogasya sa Ateneo de Manila University. Nang sumunod na taon, formal na nanumpa bilang abogado si Yusek Valte. Malaki ang talagang binago niya. Kasi nga, pagpasok niya sa Ateneo, mahinhin yan. Mula sa mahinhin hanggang parang tigre na rin yan. Si Abby Valte, active yan sa school. Hindi lang pag-aaral ang kanyang inaatupag, kundi yung mga extracurricular activities. Hindi inaasahan ni Attorney Mel Santamaria na magiging tagapagsalita ng Pangulo ang kanyang dating estudyante. Hindi ko akalain na ganun siyang kalantad at maganda na siya talagang magsalita, talagang naiintindihan mo ang sinasabi niya, ayos na ayos siya, parang nag-e-enjoy siya sa kanyang trabaho. Pero bago pa man makilala bilang tagapagsalita ng Pangulo, nagtrabaho muna si Yusek Valte bilang isang abogado. I enjoy the rush. Yung magpa-prepare ka, tatayo ka doon. Sa law school kasi yun yung training mo recitation. Excited ako noon to put my experience from the law school to actual practice. Litigation at labor ang pinagtuunan ng pansin ni Valte bilang junior associate sa Escudero Marasigan Valiente and E.H. Villarreal Law Firm. I would handle civil cases also. Yung biro ko dati is mula pinanganak hanggang pagkamatay, nahahandle ko yung mga adoption and everything in between. Siyempre may annulment, may legal separation, may estate cases. So masaya din yung trabaho. Tumagal ng halos 2 taon sa nasabing law firm si Yusek Valte. First of all, very comprehensive ang view niya sa mga kaso. Makukuha niya yung tinatawag na yung technical aspect. Second, meron ring aspeto kasi ang kaso na tinatawag na business aspect, how to deal with the client. She's very good with dealing with clients, may good public relations. Pansamantalang iniwan ni Yusek Valte ang paghawak ng mga kaso dahil ipinagbabawal ito sa mga may hinahawakang posisyon sa pamahalaan. Pero ayon kay Yusek Valte, balak pa rin niyang bumalik sa pagiging abogado at muling makikipagtagisan sa korte. Siyempre as someone who has been in litigation, mahirap yung naiiwan, mahirap yung napupurol. So kahit papano, kahit hindi ganun ka-intense, makabalik ka naman para to still get the feel of how it is. Next. Bukod sa pagiging deputy spokesperson, tumatayo rin bilang chief of staff ni Secretary Edwin Lacerda ang 31 taong gulang na si Valte. So, ito yung mga normal correspondence namin that dumadating. So, I read everything because people write to Secretary Lacerda and to myself for a variety of reasons. For medical assistance, for educational assistance, may mga sumbong tungkol sa kahit sinong ahensya ng gobyerno. So, dumadating sa amin. So, ayun, I get handwritten letters like this one, which we respond to.
Sinasagot niya lahat ng mga mensahe, pati na yung mga dumadaan sa Twitter. I also get questions on Twitter. There are people who are asking, Ma'am, holiday ba sa Feb 25? Sabi, holiday daw po sa Feb 27. So I really make it a point to answer these questions. Aktibo sa Twitter si Valte at ang mga mensahe niya di lamang tungkol sa trabaho. Dahil sa Twitter ay nasasangkot din si Valte sa kontrobersiya, gaya ng nangyaring iringan nila ni Zambales Congresswoman Mitos Magsaysay. Taong 2011 nang bayuhin ng Bagyong Falcon ang bansa, nagkaroon ng pahayag si Magsaysay na hindi handa ang administrasyon ni Aquino sa mga ganitong mga sakuna. I told her, that's what I said nga, that the things that I cannot tell the president straight, I can say it through Twitter. I was asked during my radio interview na, Ma'am, sabi ni Representative Magsaysay, ganito daw po. So, dinitalye. Pag sumagot na ako on air, pagkatapos nun, tinanong ko doon sa anchor namin kung saan ba galing yung sa Twitter daw. So, I decided to look at her page and I did see the tweets. And I started responding because I knew the answer. So I was telling her, my only complaint with your administration is when you are given issue, you don't answer it head on. You always try to avoid or evade the issue by deflecting it with another issue. If you don't know the answer, might as well say that you don't. Gusto namin labanan lahat itong mga binabato sa kanya. Nakatapat din ni Valte ang tagapagsalita ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Elena Bautista Horn. Nagtalo sila tungkol sa paglipat ng dating Pangulo sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC mula sa St. Luke's para sa house arrest nito. Alas 6 pa po ng umaga, nakahanda ng dating Pangulo. Wala ho silang ina-advise doon sa kampo ng dating Pangulo na kailangan po maghanda ng maagang maaga. Ini-insist nila na mag-champer ang dating Pangulo. Kahit nga mag-taxi na lang kami kung yun ang problema. Hindi po sila inaapi, hindi nga ho sila nauulanan, hindi po sila very comfortable po ang dating Pangulong Arroyo. Sana, hindi nila pinatatagal ang movement ng dating Pangulo para lang maantay yung mga anti-Gloria rallies. Iniintay lang po natin na umayos ho ng konti yung panahon para mas madali ho yung paglipat natin. Pero para kay Valte, trabaho lang lahat ito. There are times that I am amused at yung mga ganong remarks. I take it with a grain of salt and it's really not personal. That's why it doesn't affect me. Isa rin sa mga binatong issue kay Yusek Valte ang pagtanggi umanong ilabas ang kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALN mula sa artikulong isinulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. I was asked about several concerns of people from the bureaucracy when it came to the FOI bill. So I gave that as an example. Ang nakakatawa nga po dun sa naging report na yon, it was, the angle there was that I was reluctant. In fact, I wasn't even being asked at the time of the interview. I wasn't being asked to release my SALN. Ayon naman sa naging pahayag ng PCIJ, maaaring nagkamali si Valte sa interpretasyon niya sa artikulo. Nagkaroon din daw sila ng request para sa SALN ni Valte. They only asked me in January and I responded, I gave them. Dumating yung request, paalis ako for my leave. When I came back, we released it. So, no problem. But you don't hear that getting out na, uy, binigay na pala yung SALN, di ba? Ayon kay Valte, matindi man ang mga batikos, hindi raw niya ito iniinda dahil nasa posisyon siyang tumulong sa kapwa. Getting to help people. Nakakatawa, nakakataba ng puso. Saka yung mga nagpapasalamat kasi pumunta ka sa kanila dahil binisita mo sila, yun yung mga talagang, it makes the job worthwhile. I will wait for the time that I can go back into the shadows and be, siguro just to go back to my real life. Kasi this is temporary. Batang-batang abogada si Valte. Ilang taon pa lang siya sa kanyang propesyon nang mapasama siyang bigla sa grupong tumutulong sa kampanya ni Pinoy.
Paano nga ba ginagampanan ni Valte ang trabahong pagandahin ang imahe ng presidente? Kung sa Malacanang, boss ni Yusek Valte ang pinakamataas na lider ng bansa, sa kanilang tahanan, ang kanyang anak at asawa raw ang kinikilala niyang boss. The third Philippine Motorcycle Safety and Fuel Economy Run 2012. Noong ika-2 ng Marso, naabutan namin sa 3rd Philippine Motorcycle Safety and Fuel Economy Run si Yusek Valte kasama ang kanyang asawa na si Gerard, isang negosyante sa food industry. Kabilang sa daan-daang motorbikers na kalahok si Gerard, kaya naman naroon para sumuporta si Yusek Valte. Di gaya ni Valte, hindi sanay humarap sa kamera si Gerard. Pero sa unang pagkakataon, pumayag siyang makapanayam. Well, she's the best wife. Ganun pa rin siya. The first time I met her, hanggang ngayon, ganun pa rin. Nothing changed. Dagdag pa ni Gerard, hindi naman nabawasan ang oras ni Yusek Valte sa pamilya sa kabila ng pagiging tagapagsalita ng Pangulo. She makes up for it on weekends, weekdays. Mall. She goes shopping. Mall shopping, that's what we do. Well, because family naman is always more important, diba? The career follows, but why do we work anyway, diba? It's for family, so make time for that. Noong 2006, sa edad na 26, ikinasal si Abigail de la Fuente kay Gerard Valte. Nasa ika-4 na taon sa law school si Abigail noon at sa Huwes sila nagpakasal. Valte of the Office of the President, who will lead the safety pledge for all the riders for a safe ride for 2012. I hereby solemnly swear I hereby solemnly swear to strictly adhere in the spirit of promoting safe in the spirit of promoting safe and responsible motorcycle riding. and responsible motorcycle riding. So help me God. So help me God. Alright, good luck. Yung Baguio. Taong 2007, dumating sa buhay nila si Iñaki, ang kanilang uniko iho na ngayoy 5 taong gulang na. My life has changed drastically since then. My son is the beat of my heart. Taong 2010 naman nang muling magpakasal ang mag-asawa. Sa pagkakataong ito, sa simbahan ng San Antonio de Padua sa Silang, Cavite sila humarap para mag-isang dibdib. I've been with my husband for quite a long time. Hindi siya abogado. Hindi siya nagtangkang pumasok ng law school. I met my husband through common friends. At kahit paabala si Valte, sinisikap niyang maglaan ng oras para sa kanyang asawa at anak. When my son is sick, wala talaga ako. Minsan pag yung ako yung masakit, okay lang yan, kaya pang pumasok. Pero pag yung anak ko na yung masakit, I really go home and I really leave the office. Ang pagpapahalaga sa pamilya, natutunan daw niya sa kanyang mga magulang. Si Abigail ang nag-iisang anak ni Corazon at Carding de la Fuente. Dahil may kaya at negosyante ang mga magulang, nabigyan siya ng magandang edukasyon. Well, my dad had continued the family business. It was mostly yung mga trophy, nung uso pa yung mga college rings, yun yung ginagawa. And jewelry also. Hindi pinagpatuloy ni Yusek Valte ang negosyo ng kanyang pamilya at pumasok na nga sa abogasya. Ayaw nila ako na maging alahera. As an occupation. That's why they encouraged me to take another path. Bagaman abala sa palasyo, ang weekend ni Yusek Valte hindi lang sa pamilya nakalaan, kundi pati sa mga kaibigan. Ako, I make time. Kasi my friends are also working, they have their own families, meron din silang mga karerang binubuno. Ang sinusubukan namin every Sunday ng gabi, nakikita-kita kami. She makes time for her friends, even if she won't sleep.
Like even if you start your quality time together at night. Kung sa ngayoy limitado lamang ang oras ni Abigail para sa mga kaibigan at sa pamilya, naniniwala si Abigail na ang posisyong kanyang ginagampanan ngayon, gaano man kahalaga, ay pansamantala lamang. I will wait for the time that I can go back into the shadows and be, siguro just to go back to my real life. Kasi this is temporary, as I've said. To go back to just being a mom, being a wife, and just being someone who can spend time with family as much as I want to. Hindi malamig ang ulo, manipis ang pasensya, tapos mahilig mamersonal. Nung yung mikropono po ay binigay kay Mr. San Mateo, ay dumiretso po siya at nagbigay ng napakahabang kwento. Kapwa-atenista si Edwin Lacerda at si Pangulong Aquino. At naging tagapagsalita na siya bago pa man maluklok sa pwesto si Pinoy. Unang sumabak sa politika bilang abogado ng civil society group na Black and White Movement na lumaban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, isa na si Edwin Lacerda sa mukha ng Malacanang. Paglilingkod sa bansa. Paglilingkod. Sa mga nasasagasaan po natin sa landas ng katapatan at integridad ng pamamahala, ito naman po ang aking masasabi. Pinili ninyo ang landas kung saan naapi ang sambayanan. Pinili naman namin ang landas na ipagtanggol ang taong bayan. I believe that the President will be true to his word. Nasa tama po kami, nasa mali kayo. Sa inyong magbabalik ng pang-aapi sa sambayanan, hindi kayo magtatagumpay. I will support the presidency of President Marnete. This is really primarily the fight, the crusade of the President in reforming the judiciary. Ang manindigan at ipagtanggol ang Pangulo ang pangunahing responsibilidad ng isang tagapagsalita ng palasyo. That's why we have emphasized when President Aquino came in that we are going to have an inclusive growth. Dahil dito, kaakibat na ng trabaho ni Lacerda bilang tagapagsalita ng Pangulo ang pukuli ng batikos. The first 2 weeks, I did get affected because it's not something I'm used to. You used to be a private person, but when you became a government official, it's like you're par for the course. It's par for the course. So I have the detachment to say I don't give a hoot to what you say, whether you like it or not. Ano yung piston po, nakakatawa po si Mr. San Mateo eh. Sinabi po niya sa isang interview yata kagabi, napanood ko na ang sinagot lang daw ni Pangulong Aquino ay noted. Ilan sa mga taong nakabangga ni Edwin ay ang Secretary General ng Transport Group na Piston o pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide na si George San Mateo. To September 19 transport strike ay jointly pinagplanuhan at dinesisyonan ng Piston, Pasang Mazda, Acto, Peugeot, Eltop. Nung yung mikropono po ay binigay kay Mr. San Mateo, ay dumiretso po siya at nagbigay ng napakahabang kwento. In fact, sa gitna ng kanyang pagsasalita, ako po ay napilitan magsabi, mawalang galang na po, ano ba talaga ang tanong niyo? Mainit ang naging usapin noong Setyembre ng nakaraang taon sa pagitan ng Malacanang at mga transport group hinggil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. We address the concerns of the different sectors of the transport groups. In fact, nasagot po ni Pangulo Aquino at yung mga iba po ay nasabi nga po kahapon nila Yusek Valte at Yusek Layog na pag-aaralan po. Then under the oil deregulation law, may automatic pricing yung mga oil companies, especially yung majors, yung cartel. They'll be responsible for their actions. Ayon kay Lacerda, nagkasundo na raw ang dalawang panig, subalit hindi ito tinupad ng grupo ng Piston. Kitang-kita naman dun sa dialogue na walang nakuwang concrete gain yung transport sector. Actually, mere empty promises. Ang mga sinabi lang niya, puro pag-aaralan. I think you should really analyze whose interests are they serving. Is it your interest that mawawalan po kayo ng kita po sa mga araw na kayo ay magwawelga? Kung judge ko siya,
no, doon sa kanyang performance at doon sa kanyang naging performance doon sa panahon ng welga, pinipersonal niya kami, lalo na ako. Tingin ko, uncalled for yun para sa isang presidential spokesperson. Pikon siya, pikon. Hindi malamig ang ulo, manipis ang pasensya, tapos mahilig mamersonal. Para sa akin, pinapahiya niya yung posisyon ng Office of the President. Of course, being a spokesperson of the President, dala-dala niya yung imahe ng presidente. Naging laman din ng balita ang mainit na salpukan ng salita sa pagitan ni Senator Bongbong Marcos at Secretary Edwin Lacerda sa usapin kung dapat na bang ilipat ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Deliberate diversion of issues by Senator Bongbong Marcos. You can go back to history and investigate that. Ikinwento sa amin ni Attorney Ferdinand Topacio, dating kaklase sa Ateneo at minsan na rin niyang nakabangga kung anong klaseng estudyante si Edwin. Alam mo, studious type yan. He was a very good student, honor student nga yan tahimik lang siya, pero malalim. Even the Secretary of Justice dapat pong sumunod sa katas-tasan. Nobyembre nung nakaraang taon, sa kainitan ng usapin sa pagpapagamot ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa ibang bansa, buong tapang na itinaya ni Attorney Topacio ang kanyang balls at siniguradong babalik ang kanyang kliyente. Ay mahalaga po talaga yun pero wag lang po dalawa because I don't want to put all my eggs in one basket. I think number one, the only person it's irrelevant for us whether he cuts his balls or he castrates himself. That's true. It's irrelevant to us. The only person who will suffer is the wife. That's all. But isang makahulugang salita naman ang nagmula kay Secretary Lacerda na pinagmulan ng balitang iringan sa pagitan ng dating magkaklase. Yung sinasabi nilang World War, wala naman yun. I realized na siya ay may trabahong dapat kampanan bilang presidential spokesman. Ako naman bilang abogado ng mga Arroyo ay may trabaho rin na dapat kampanan. Ganun lang yun bilang mga abogado. Well, he's been doing a good job. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap na trabaho sa gobyerno ay yung spokesman ka. Kasi ang kailangan niyong sabihin ay hindi yung inyong opinyon, kundi yung opinyon ng inyong principal. How do you take those statements ni Len Bautista Horn? Sour graping. Maging ang tagapagsalita ni Ginang Arroyo na si Elena Bautista Horn, hindi rin naiwasan na makainitan sila Lacerda. Meron po silang mga masamang balakin, no? Meron sila ngayong operation code, Put the Little Girl to Sleep. The basis for the request to travel abroad was the fact that they alleged that there was a life-threatening emergency medical condition on the part of the former president. For the past few weeks, we have not heard from the doctors the current medical status of the former president. All we have heard are statements coming from their various spokespersons. Kaya nagmamadali sila. Ayun nga pong deadline. Alam mo, nag-headline naman na yan sa lahat ng dyaryo na dapat daw bago magpasko ay nakakulong na ang dating Pangulong Arroyo. There will always be people who would not appreciate what you do. There will always be people on the other side of the fence. So I've taken a detachment to all this because this is not my life anyway. Kahit pa raw kabi-kabila ang mga kritisismo, patuloy pa rin ang pagtupad niya sa kanyang tungkulin. Apart from doing our regular daily briefings or press briefings and dealing with media, and so we have a hand in also attending all these briefings with the president. Along that line, we also get to discuss a bit of the policy. It's a very challenging job for us. It's not as simple as it used to be. Most of all, I gave up my privacy and my right to speak my own mind. It has to be subsumed under what the president wants us to say.
Kilala na ng publiko si Edwin Lascerda, ang muka at bibig na humaharap sa mga press conference ng palasyo. Bahagi na ng trabaho niya ang sagutin ang mga isyong kinasasangkutan ng Pangulo o ng sinumang opisyal ng palasyo. Alam daw ni Edwin ang hirap na pinasok niyang trabaho. Kaya nga, nang alukin siya ng Pangulo sa 3 posisyon sa gabinete, mas pinili niya ang maging tagapagsalita ng palasyo kaysa sa 2 pang posisyon. President-elect Aquino was there, so he offered me 3 positions as spokesperson. Itong dalawa, I won't mention it, pero yung dalawa yun, may kasamang death threat. I was more attuned or at home with being a lawyer, so I chose to have the position of spokesperson. At hanggang sa kasalukuyan, seguridad pa rin ng pamilya ang kanyang pinangangalagaan, kaya't pinili niya ang pagiging pribado ng kanyang buhay-pamilya. Taong 1983, nang nagtapos si Lascerda ng Communication Arts o Mass Communication sa De La Salle University College of St. Benilde sa Taft, Manila. I wanted to enter media, but unfortunately, that year was the assassination of Ninoy Aquino. Economy was down, nobody was hiring, and although there were openings in advertising agencies, but since there was nothing there was no work to be done. And so I said, what's the next best thing here? So might as well take a peek. So it was never part of my dream to become a lawyer. You know, some people have this ambition to become a lawyer. I never had any ambition to become a lawyer. Kahit na walang ambisyong maging abogado, kumuha siya ng abogasya sa Ateneo de Manila University taong 1985. Nang matapos at pumasa sa bar, naging ganap siyang abogado taong 1989 at unang nakapagtrabaho sa Rocco Bunyag Kapunan and Migalios Law Offices bilang Junior Associate. 18 taon. Magmula 1992 hanggang 2010, nagturo si Edwin Lascerda ng Constitutional Law sa Far Eastern University o FEU at Pamantasang Lungsod ng Maynila o PLM. Subalit nang maging parte ng gabinete ay piniling itigil ang pagtuturo dahil na rin daw sa oras na hinihingi ng napiling propesyon. Ang naisantabing ambisyon na mapabilang sa mundo ng media ay naisakatuparan ng maging legal resource person ng malalaking network sa telebisyon pagdating sa usapin ng current political and constitutional issues. There's no other hidden agenda here other than the President's desire to reform the judiciary. At ngayon nga'y laman na ng telebisyon, radyo at dyaryo bilang tagapagsalita ng palasyo. Well, serendipitously, because of what I'm doing right now, I'm in media, whether I like it or not. But my idea of entering media is to be behind the scenes because you're trained to we had film production, radio production, television production. So, but eventually, because of what I'm doing right now, I'm in front of the camera, so unavoidably, I've become part of media. Ngunit kaakibat nito ang pagtalikod sa ilang mga mahalagang bagay sa kanyang buhay. I gave up my law practice, I gave up being a law professor, but most of all, I gave up my privacy and my right to speak my own mind. It has to be subsumed under what the President wants us to say. Sa kabila ng mga batikos, positibo pa ring hinaharap ni Edwin Lascerda ang lahat ng mga batong ipinupukol sa kanya bilang kinatawa ng Pangulo. The things that I do right now, yes, it matters to me, it matters to the Filipino people because we believe, and I believe in the President. I believe in his programs. I believe in his advocacy. Yes, I'm happy where I am right now, but my happiness stems from the fact that I have my family, being with your children, being with your wife. These are the important things in life. Di biro ang ipagtanggol ang Pangulo sa mga puna at batikos. Lahat sasalagin sa ngalan ng reputasyon at imahe ni Pinoy. Ito ang anggulo ni Edwin Lascerda at Abigail Valte. Isang mukha, iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.